So, ito ay isang awit na pamilyar sa ating lahat, pero isa siyang matamis na paalala sa lahat ng oras. Ito po ay matatagpuan natin sa mga awit o sa Salmo 23, 1 to 6. Akin pong babasahin, awit na isinulat ni David. Psalm 23 verses 1 to 6. Ang sabi po dito, ang Panginoon ang aking pastol. Hindi ako magkukulang ng anuman. Pinagpapahinga niya ako sa malagong damuhan. Inaakay niya ako patungo sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako ng panibagong kalakasan. Pinapatnubayan niya ako sa tamang daan upang siya ay aking maparangalan. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, hindi ako matatakot dahil kayo'y aking kasama. Ang inyong pamalo at tungkod ang sa aki umaaliw. Ipinaghahanda niyo ako ng piging sa harap ng aking mga kaaway. Pinapahiran niyo ng langis ang aking ulo at hindi nauubusan ng laman ang aking inuman. Tiyak na ang pag-ibig at kabutihan niyo ay mapapasa akin habang ako'y nabubuhay. At ako'y maninirahan sa inyong tahanan, aking Panginoon, magpakailan man. Inaanyayahan ko po ang lahat na magsitayo para sa ating unang himno.
Salamat po sa lahat ng inyong kabutihan sa amin. Tunay na lahat ng kaluwalhatian ay para sa inyo lamang. Maraming salamat, Panginoon, na muli kami ay pinunumbalik nyo ngayong linggo. Sa kabila ng lahat ng mga kaabalahan, lahat ng pagsubok at kapaghihatian sa nagdaang linggo, Panginoon, kayo'y napatunayang matapat. Dahil kami binalik nyo dito. Alam namin marami kaming mga pagkukulang, mga kasalanan na dapat naming pagsisihan. Ngunit, Panginoon, kayo'y nangako na sapat ang inyong dugo para mapatawad ang aming mga kasalanan. Panginoon, kung kami nanghihina, kung kami nahihiya sa inyo, lagi naming tandaan, kayo po ang tagapamagitan namin sa Panginoong Ama, hindi ang aming mga sarili, dahil kung kami matatagpuan pa rin sa aming mga kasalanan, isang kalunos na trahedya ang aming sasapitin. Panginoon, nadalangin namin sa mga oras na ito na naway walang pretense, walang mga pagkukunwari, walang kaimpokritohan, o hindi kami dumadalo ng simbahang ito o panglingguhang daluhan para magkaroon kami, Panginoon, ng magandang reputasyon sa harap ng mga tao, kundi ginagawa namin ito dahil kailangan namin ng panibagong kalakasan na sa inyo nagmumula lamang. At dalangin namin sa aming mga mapapakinggan ng mga salita mula sa bibig ng inyong mga lingkod na may hina. Dalangin namin, Panginoon, na ito'y tunay na may pangaral, Panginoon, at ang mga taong ito ay, again, hindi magkaroon ng kumpiyansa sa kanilang mga sarili, kundi sa inyo lamang. Panginoon, tulungan kami sa umagang ito. Kinikilala namin na kami ay may hina at kailangan namin kayo. Maraming salamat po sa lahat. Itong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede po tayo magsiupo. For next hymn,
Makibukas po kayo sa akin sa aklat ng Genesis, Kabanata 50. Genesis 50, ang huling kabanata ng aklat ng Genesis. Yumakap si Jose sa kanyang ama, umiyak sa harapan niya at hinalikan niya. Iniutos ni Jose sa kanyang mga manggagamot na naglilingkod sa kanya na imbalsamuhin ang kanyang ama at inimbalsamo ng mga manggagamot si Israel. Gumugol sila ng 40 araw na siyang kailangan upang matupad ang pag-iimbalsamo at ang mga Ehipsyo ay tumangis para sa kanya ng 70 araw. Na makaraan na ang mga araw ng kanyang pagtangi, si Jose ay nagsalita sa sambahayan ng paraon, "Kung ngayon nakatagpo ako ng biyaya sa inyong paningin, ay sabihin ninyo sa pandinig ni Paraon, pinanumpa ako ng aking ama na sinasabi, ako'y malapit nang mamatay. Ililibing mo ako doon sa libingan ng aking hinukay para sa akin sa lupain ng Kanaan. Kaya't ngayon ay nakikiusap ako na pahintulutan ninyo akong umalis at ilibing ko ang aking ama at muli akong babalik." Sinabi ng Paraon, "Umalis ka at ilibing mo ang iyong ama ayon sa kanyang ipinasumpa sa iyo." Kaya't umalis si Jose upang ilibing ang kanyang ama. Kasama niyang umalis ang lahat ng lingkod ng Paraon, mga matatandang pinuno sa kanyang sambahayan, ang lahat ng matatandang pinuno sa lupain ng Ehipto. Ang buong sambahayan ni Jose, ang kanyang mga kapatid, at ang sambahayan ng kanyang ama, tanging ang kanilang mga anak lamang, mga kawan at bakahan ang iniwan nila sa lupain ng Goshen. Humahong kasama niya ang mga karwahe at ang mga nangangabayo. Iyon ay isang napakalaking pangkat. Sila'y nakarating hanggang sa giikan sa Atad na nasa kabilang ibayo ng Hordan, at do'y tumangi sila ng malakas at napakatindi. Kanyang ipinagluksa ang kanyang ama sa loob ng 7 araw. Na makita ng mga Kanineyo na nakatira sa lupaing iyon ang pagtangis ng giikan sa Atad, ay kanilang sinabi, ito'y isang napakalaking panaghoy para sa Ehipsyo. Kaya't ang pangalang itinawag dito ay Abel Misraim. Ito ay sa kabilang ibayo ng Hordan. Ginawa sa kanya ng kanyang mga anak ang ayon sa iniutos sa kanila. Dinala siya ng kanyang mga anak sa lupain ng Kanaan at inilibing siya sa yungib ng Makpela, sa parang na binili ni Abraham upang maging libingan, mula kay Efron na Hiteo sa tapat ng Mamre. Pagkatapos niyang mailibing ang kanyang ama, umalik si Jose sa Ehipto kasama ang kanyang mga kapatid at ang lahat ng umalis na kasama niya sa paglilibing sa kanyang ama. Nang makita ng mga kapatid ni Jose na ang kanilang amay patay na, ay kanilang sinabi, baka si Jose ay magalit sa atin at tayo'y tiyak na gantihan sa lahat ng kasamaang ginawa natin sa kanya. Kaya't ipinasabi nila kay Jose, iniutos ng iyong ama bago namatay na sinasabi, ganito ang iyong sasabihin kay Jose, hinihiling ko na ipatawad mo ang pagkakasala ng iyong mga kapatid at ang kanilang pagkakamali sapagkat sila'y gumawa ng kasamaan sa iyo. Hinihiling namin na ipatawad mo ang pagkakasala ng mga lingkod ng Diyos ng iyong ama. Si Jose ay umiyak nang sila ay magsalita sa kanya. Ang kanyang mga kapatid ay lumapit at nagpataripa sa harapan niya at kanilang sinabi, narito, kami ay iyong mga alipin. Subalit sinabi ni Jose sa kanila, huwag kayong matakot sapagkat ako ba ay nasa lugar ng Diyos?
Kayo'y nagnasa ng masama laban sa akin, ngunit inilagay ng Diyos para sa kabutihan upang mangyari ang gaya na sa araw na ito, upang mapanatiling buhay ang napakaraming tao. Kaya't huwag kayo ngayong matakot. Pakakainin ko kayo at ang inyong mga anak. Kanya silang inaliw at nagsalitang may kabaitan sa kanila. Si Jose ay nanirahan sa Ehipto. Siya at ang sambahayan ng kanyang ama, at si Jose ay nabuhay ng 110 taon. Nakita ni Jose ang mga anak ni Efraim hanggang sa ika-3 salinlahi. Gayon din ang mga anak ni Makir na anak ni Manases ay ipinanganak sa mga tuhod ni Jose. At sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid, "Ako'y malapit nang mamatay, ngunit kayo'y tiyak na dadalawin ng Diyos at dadalhin kayo mula sa lupaing ito hanggang sa lupain na kanyang ipinangako kina Abraham, Isaac at Jacob." Pagkatapos ay pinanumpa ni Jose ang mga anak ni Israel na sinasabi, "Kapag dinalaw kayo ng Diyos, dadalhin ninyo ang aking mga buto mula rito." Kaya't namatay si Jose sa gulang na 110 taon at kanilang inimbal sa Musya at siya inilagay sa isang kabaong sa Ehipto. Sa huling talata ng aklat ng Genesis, nais kong bigyang kahulugan ang kasaysayan ni Jose. Si Jose ay anino ng ating Panginoong Hesukristo. Nawa ay habang naalala natin ang mga ginawa at ang buhay ni Jose, mas maalala natin ang ating Panginoong Hesukristo. Si Jose ay ibinenta, pinagkalulo ng kanyang mga kapatid. Ang ating Panginoong Hesukristo ay ibinenta rin sa halagang 30 pilak at ipinagkalulo. Maaring ating makita na si Judas lamang ang sa kanya ay tahasang nagkalulo, ngunit ang kanyang maalagad, lahat siya ay itinanggi at tanging si Juan lamang ang nanatili. Si Jose ay tinukso ng kaaway sa pamamagitan ng asawa ni Potiphar. Ang Panginoong Hesukristo ay tinukso ng diablo. Habang si Jose ay tinakbuhan ang asawa ng Potiphar, ang kaibahan ay si Kristo ay nilayuan ng diablo. Si Jose ay nagtungo sa Ehipsyo at dumating ang panahon ng taggutom sa bayan ng Israel at siya'y ginamit ng Panginoon upang sila'y iligtas. Ang Panginoong Hesukristo ay namatay, hindi para bigyang busog ang ating mga sikmura at ang uhaw nating mga lalamunan, kundi namatay para iligtas ang kanyang mga tao. Ang nangyari kay Jose ay masabing napakasama. Ngunit dito rin natin makikita ang pamosong talata na lagi nating naririnig. Kayo'y nagnasa ng masama laban sa akin, ngunit inilagay ng Diyos para sa kabutihan upang mangyari ang gaya sa araw na ito. God meant it for evil. Man meant it for evil, but God meant it for good. Ang Panginoong Hesukristo sa kasaysayan ang nakaranas ng pinakamasamang kasalanan nang siya'y mamatay doon sa krus ng Kalbaryo. Man meant it for evil na mamatay ang Panginoong Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo. Ngunit ito ay kabutihan ng kanyang mga tao. Salamat sa mga talata na ating nabanggit at nabasa. Nakita natin sa buhay ni Jose
ang kaningningan ng ating Panginoong Hesukristo. Anong pangungusap nito sa ating mga mananampalataya? Sariwain natin na ang Panginoong Hesukristo ay namatay para sa atin, para tayo magkaroon ng eternidad na buhay. Ito ay para sa kanyang mga tao. Ngunit para sa mga wala pa sa ating Panginoong Hesukristo, patuloy kang nagkakasala. Nawa ay maranasan mo ang kapatawaran at kaligtasan ng ating Panginoong Hesukristo sa araw na ito. Lumapit ka sa Kanya, magsisi sa iyong kasalanan at manampalataya sa Kanyang natapos na gawa doon sa krus ng Kalbaryo. Manalangin tayo. Aming Diyos, salamat po sa napakalinaw na katotohanan na aming narinig mula sa pagbasa ng iyong salita sa Genesis chapter 50. Salamat o Diyos at natuon ang aming mga paningin hindi kay Joseph kundi kay Hesukristo na siyang namatay sa krus para sa amin. Ultimately siyang nakaranas ng Genesis 50 verse 20 na men meant it for evil but God meant it for good. Kagaya ng sinabi ni Pedro sa Acts chapter 2 na si Kristo according to God's predetermined and foreordained plan na namatay sa kamay ng mga lawless na people. Itong si Hesukristo tinakda ng mga tao sa kasamaan sa upang ng mga makasalanang tao na mamatay. Ngunit ito'y tinakda mo o Diyos at ang yung purpose para dito ay para sa kaligtasan po namin at malibang tinakda nyo ito o Diyos at malibang ibinigay nyo si Jesus sa kamay ng mga makasalanang tao, wala pong kaligtasan na natamo ang sino man po sa amin. Salamat o Diyos at napaalalahanan po kami ng kaligtasan na natanggap po namin sa Kanya. At panalangin po namin o Diyos na ang kaligtasan na yan na naging paalala sa amin sa scripture reading ay maranasan po rin ng mga kaibigan namin sa araw na ito. Nawa o Diyos ito'y maging araw ng kaligtasan. Nawa magligtas po kayo ng mga kaibigan namin, mahal namin sa buhay at sino mo makakapakinig ng sermon ngayong umaga na ito ay magdulot sa kanila ng kaligtasan. At di lamang yun o Diyos at magbigay po ito ng lunas sa aming mga kapatiran na nabibigat ang lubha. Magdulot ito ng kapahingahan sa mga kaluluwa namin na nabagbag at napagod sa mga nakalipas na araw. Magbigay ito nawa o Diyos ng pagtutuwid sa amin. Kung meron o Diyos kamalian kami na nilalakaran, tuwirin niyo po o Diyos ngayong araw na ito. At nawa o Diyos magbigay ito ng pag-asa sa amin na hindi kami iniwanan ng iyong providensya sa kasamaan. Kundi o Diyos ay may pag-asa sa iyo kung kami tatakbo sa iyo. Nawa o Diyos, huwag kaming mapangunahan ng aming kalamigan, ng aming katamaran, ng aming indifference sa iyo. Kundi o Diyos, maging vigorous kami, maging attentive kami sa iyong salita. Tanggapin namin ito ng mayroong excitement at pagpapakumbaba. Kilalanin namin o Diyos na narito ka sa kalagitnaan namin ngayong umaga na ito. Narito ka o Diyos, kasama ka namin ngayon kagaya ng pinangako ninyo sa inyong salita. At hindi ka po o Diyos marunong magsinungaling. Narito ka ngayon o Diyos, naway kilalanin namin ang presensya mo at magpakumbaba kami sa harapan mo ngayong umaga. At o Diyos, kung meron po kayong nakikita na anumang kasalanan sa aming mga puso sa oras na ito, sino man po sa amin, kung meron po kaming kasalanan na hayag o tinatago man po namin ito man po yung mga kasalanan na nakamamatay sa aming kaluluwa o hindi nakamamatay, ito man mga little or respectable sins na tinatrato namin o ito yung mga mabibigat na kasalanan, o Diyos, ang dalangin namin ay patawarin niyo po kami. Linisin niyo po kami o Diyos, tanggalin po ninyo sa pamamagitan ng dugo ni Hesukristo ang anumang kahihiyan na lumapit kami sa iyo. Sa pag-approach po namin sa iyong salita, nawa o Diyos ay mapuspos po kami ng iyong grasya. Nawa, lumapit kami sa trono ng biyaya ngayong umaga na ito nang merong lakas ng loob. May confidence na si Hesukristo po ay pinalaya na po kami sa pamamagitan ng merito ng kanyang buhay, ng kanyang kamatayan at ng kanyang pag-akyat sa langit sa trono.
katabi mo, O Diyos. Nawa, O Diyos, ito po ang maging pagpapala na maranasan namin ngayong umaga. Salamat po, O Diyos, sa pagpapala rin ninyo sa amin na dinala nyo po kami ngayon sa pagtitipo na ito. Maaring ilan sa amin ay nagutom at nauhaw sa nakalipas na 6 na araw na kami magkakahiwalay. Ngunit nawa, O Diyos, sa araw na ito ay makasumpong po kami ng satisfaction from your presence and from your word. Salamat, O Diyos, dahil sa mga nakalipas na araw ay maaaring binawi na ninyo ang buhay namin at wala kami ngayon. Ngunit, O Diyos, narito kami at muling sasamba sa iyo. Salamat at pinanatili po ninyo ang aming pananampalataya. Kayo ang nag-uphold ng aming faith. Maaari, O Diyos, sa nakalipas na 6 na araw ay kinalimutan na namin kayo at tumalikod na kami sa iyo. Ngunit narito pa rin kami, O Diyos, at patuloy na sumasamba sa iyo. Salamat, O Diyos, sa pagpapanatili ng aming pananampalataya. Bigyan po nawa ninyo lahat kami ng puso na mapagpakumbaba, na handang tanggapin ang salita mo ng walang pagpapanggap. Bigyan niyo po kami ng atensyon, ng buong atensyon, O Diyos, nang sa ganun ay makinabang ng husto ang aming kaluluwa. At bigyan niyo po kami ng puso na maingat na makikinig ng salita mo at ito itatago namin sa aming mga puso nang sa ganun ay matulungan kaming lumayo sa pagkakasala. Hinihingi po namin, O Diyos, ang lahat ng pagpapalang ito ayon sa iyong kalooban, alang-alang sa ngalan ni Hesukristo. Amen. Tayo po'y magsitayo para sa ating huling himno and for our offertory hymn.
Pagpapalang araw ng Panginoon sa inyong lahat, mga kapatid. Nitong nakalipas na linggo, nabalita po sa iba't ibang news platforms at sa mga Facebook pages ang patungkol po sa isang iglesia, quote-unquote, na inimbitahan po ang isang drag queen na si Pura Luca Vega. Nabalita po ito. Itong si Pura Luca Vega, isa po siyang drag queen, ibig sabihin isa siyang lalaki na nagdadamit, babae, at ang mas malala rito, yung madalas niyang costume, nagpapanggap siyang gay Jesus. Siya daw si Jesus na bading. At inimbitahan po siya ng isang LGBTQ affirming congregation na ang pangalan ng samahan nila ay Open Table Metropolitan Community Church. Inibitahan si Pura Luca Vega dito para siya daw yung maging minister of the communion. Siya yung magkakaloob ng bread and wine doon sa kanilang Lord's Supper. At ayon po sa pahayag ng simbahan na ito, simbahan quote-unquote, itinuturing nila ito bilang pag-angkin muli ng espasyo para sa mga queer na tao at bilang pagpapakita na ang Eucharist o yung Lord's Supper ay isang open table for all. Mga kapatid, isa tong kaso-kasukang pamumusong o blasphemy. Ang sakramento po ng banal na hapunan, simbolo po ito ng katawan at dugo ni Hesukristo. Ito ay symbol of sacredness. Hindi po ito symbol of sexual promiscuity. Ito po ay sagrado at seryosong ordinansa na ipinagkatiwala ni Hesukristo para sa kanyang iglesia. Dapat po itong gampanan na may takot sa ating mga puso, kababaang loob at kasagraduhan. Hindi ito pinagkatiwala sa mga taong hayag ang baluktot na pamumuhay. Ngunit, bagamat gut-wrenching yung news na yan na nabasa natin, meron ba dapat tayong ikagulat, mga kapatid, sa isang society o sa isang tao na manhid na ang konsensya? Meron ba dapat tayong ikagulat? Nabanggit ko yan, mga kapatid, kasi yan po exactly yung mababasa natin sa chapter 19 ng Book of Judges. So, samahan po ninyo ako, buklatin natin ang salita ng Diyos na hindi nagbabago at hindi nagkakamali. Judges chapter 19 o Aklat ng Mga Hukom, Kabanata 11. Babasahin po natin ang buong kabanata. Pangunahan ko po ang pagbabasa. Nang mga araw na iyon, nang walang hari sa Israel, may isang Levita na naninirahan sa malayong dako ng lupaing maburol ng Ephraim. Ang kumuha ng asawang lingkod mula sa Bethlehem sa Judah. Ngunit ang kanyang asawang lingkod ay nagalit sa kanya at iniwan siya at nagtungo sa bahay ng kanyang ama sa Bethlehem sa Judah at nanatili roon sa loob ng 4 na buwan. Ang kanyang asawa ay humayo at sumunod sa kanya upang makiusap na mabuti sa kanya na bumalik siya. Kasama niya ang kanyang tauhan at ang 2 magkatuwang na asno. Nang makarating na siya sa bahay ng kanyang ama, nakita niya ang ama ng asawang lingkod at magalak itong sinalubong siya. Pinigil siya ng kanyang biyenan ng ama ng mag-asawang lingkod at siya'y nanatiling kasama niya ng 3 araw. Sa gayon, sila'y nagkainan at nag-inuman at nanatili roon. Kinaumagahan ng 4 na araw, sila'y bumangong maaga at siya'y naghandang upang humayo. Sinabi ng ama ng babae sa kanyang manugang, palakasin mo muna ang iyong sarili at ng kaunting pagkain at pagkatapos ay saka kayo lumakad. Sa gayoy naupo silang 2 at kumain at uminom na magkasama. At sinabi ng ama ng babae sa lalaki, bakit hindi ka muna magpalipas dito ng buong gabi at magsaya? Nang ang lalaki ay tumayo upang umalis, pinigil siya ng kanyang biyenan at siya'y tumigil uli roon. Kinaumagahan ng 5 araw, siya'y maagang bumangon upang umalis at sinabi ng ama ng babae, palakasin mo ang iyong sarili. Kaya't sila'y nanatili hanggang sa dumilim ang araw at ang 2 ay kumain. Verse 9, nang ang lalaki at ang kanyang asawang lingkod at ang kanyang tauhan ay tumayo upang umalis, ay sinabi ng kanyang biyenan sa kanya, tignan ninyo, gumagabi na. Dito na kayo magpalipas ng gabi. Tignan ninyo, ang araw ay lumulubog na. Bukas ay maaga kayong bumangon para sa inyong paglakad at kayo'y umuwi na.
Verse 10, ngunit ayaw ng lalaki na magpalipas ng gabi, kundi siya'y tumindig at umalis at nakarating sa tapat ng Jebus na siyang Jerusalem. May dala siyang dalawang magkatuwang na asno at ang kanyang asawang lingkod ay kasama niya. Nang sila'y nasa tabi na ng Jebus, ang araw ay lumulubog at sinabi ng tauhan sa kanyang Panginoon, dito na tayo sa bayan ng mga Jebuseo at magpalipas ng gabi rito. Sinabi ng kanyang Panginoon sa kanya, hindi tayo pupunta sa bayan ng mga dayuhan na hindi kabilang sa mga anak ni Israel, kundi magpatuloy tayo hanggang sa Gibeya. At sinabi niya sa kanyang alipin, halika at sikapin nating makarating sa isang dakong ito at tayo'y magpalipas ng gabi sa Gibeya o sa Rama. Sa gayoy nagdaan sila at nagpatuloy sa kanilang paglakad at nilubugan sila ng araw sa malapit sa Gibeya na sakop ng Benjamin. Sila'y lumiko roon upang pumasok at nagpalipas ng gabi sa Gibeya. Sila'y pumasok at umupo sa liwasan ng lungsod sapagkat walang taong magpapatuloy sa kanila. Kinagabihan may dumating na isang matandang lalaki na galing sa kanyang paggawa sa bukid. Ang lalaki ay tagalupaing maburol ng Ephraim at naninirahan sa Gibeya. Ang mga tao sa dakong iyon ay mga Benjamita. Nang siya'y tumingin sa matandang lalaki at nakita niya ang manlalakbay sa liwasan ng lungsod, ay tinanong niya, saan ka pupunta? At saan ka nang galing? At sinabi niya sa kanya, kami ay nagdaraan mula sa Bethlehem sa Juda at patungo sa malayong dako ng lupaing maburol ng Ephraim na aking pinanggalingan. Ako'y galing sa Bethlehem sa Juda at ako'y patungo sa bahay ng Panginoon at walang taong magpatuloy sa akin. Kami ay may dayami at damo para sa aming asno at may tinapay at alak naman para sa akin. Sa lingkod na babae at sa kabataang kasama namin, wala na kaming kailangan pa. At sinabi ng matandang lalaki, kapayapaan nawa ang sumayo, ipaubaya mo sa akin ang lahat ng iyong mga pangangailangan. Huwag ka lamang magpalipas ng gabi sa liwasan. Kanyang pinapasok sila sa kanyang bahay at binigyan ng pagkain ng mga asno, sila'y naghugas ng kanilang kamay, ng mga paa, kumain at uminom. Verse 22, samantalang sila'y nagkakasayahan, pinalibutan ng masasamang tao ang lungsod, ang bahay, at pinaghahampas ang pintuan. Sinabi nila sa matandang may-ari ng bahay, ilabas mo ang lalaking pumasok sa iyong bahay upang makilala namin siya. At lumabas sa kanila ang lalaki, ang may-ari ng bahay at sinabi sa kanila, huwag mga kapatid ko, isinasamo ko sa inyo, huwag kayong gumawa ng ganyang kasamaan. Yamang ang lalaking ito'y aking panauhin at huwag ninyong gawin ng gayong kasamaan. Narito ang aking anak na dalaga at ang asawang lingkod na lalaki, ilalabas ko sila ngayon. Halayin ninyo at gawin ninyo sa kanila ang gusto ninyo, ngunit sa lalaking ito'y huwag kayong gumawa ng anumang masama. Verse 25, ngunit hindi siya pinakinggan ng mga lalaki. Sa gayoy hinawakan ng lalaki ang kanyang asawang lingkod at inilabas sa kanila. Kanilang sinipingan siya at hinalay buong gabi hanggang sa kinaumagahan. At nang magbubukang liwayway ay kanilang pinaalis siya. Verse 26, nang mag-uumaga na, dumating ang babae at nabuwal sa pintuan ng bahay ng lalaki na kinaroroonan ng kanyang Panginoon hanggang sa magliwanag. Kinaumagahan, bumangon ang kanyang Panginoon at binuksan ang mga pinto ng bahay. Nang siya'y lumabas upang magpatuloy sa kanyang lakad, naroon ang kanyang asawang lingkod ay nakabuwal sa pintuan ng bahay na ang mga kamay ay nasa bungad. At sinabi niya sa kanya, bumangon ka at umalis na tayo. Ngunit walang sagot. Nang magkagayoy, isinakay ang babae sa asno at ang lalaki ay tumindig at nagpatuloy pa uwi sa kanilang tahanan. Nang siya ay makapasok sa kanyang bahay, ay kumuha siya ng isang patalim at paghawak niya sa kanyang asawang lingkod, ay kanyang pinagpuputol-putol ito sa 12 bahagi at pinadala sa lahat ng nasasakupan ng Israel. Last verse, verse 30. At ang lahat ng nakakita nito ay nagsabi, walang ganitong bagay na nangyari o nakita man mula sa araw na umahon ng mga anak ni Israel mula sa lupain ng Ehipto hanggang sa araw na ito. Pag-isipan nyo ito, pag-usapan at magsalita tayo. Ito pong salita ng Panginoon, saglit tayo manalangin. O Diyos, sa mga nakalipas po na araw, lubos ang aming kagutuman at kauhawan mula sa iyong salita. And we pray for a fresh batch of manna from on high na matatanggap po namin through the preaching of your word this morning. Nawa, buksan niyo po ang aming heart, gwardyahan namin ang aming mga puso,
at tanggapin po namin ang maipapasakop ang iyong salita. Sa ngalan ng iyong anak na si Hesus Kristo. Amen. Pagbabalik tanaw lang mga kapatid, sa nakalipas na linggo, natapos po natin yung Judges 18 sa ating pag-aaral. At nakita natin po doon yung mga hakbang tungo sa apostasiya. Nakita natin kung paano nag-apostatize yung tribe of Dan. Nagkaroon sila ng 3 hakbang tungo sa kanilang apostasy. Una, yung pagtanggi nila sa plano ng Diyos. Nakita natin na pinapasakop sa kanila yung hillside na katabi ng sa Zabulon. Pero hindi nila ginawa yon. Nagsettle sila sa Laish. At nakita natin doon yung pangalawa nilang step towards apostasy, yung paghangad nila ng pag-aari ng iba, yung land na hindi intended para sa kanila, kanilang inimbot at kanilang inagaw, at yung last na step nila towards apostasy, yung pagtanggi nila ng pagsamba sa Diyos. Na although merong tabernacle sa Shiloh kung saan dapat purihin ng Diyos, tinapatan nila ito, gumawa sila ng sarili nilang worship place doon sa Dan, kung saan ang kanilang sinasamba ay yung inanyo ang bakal na Diyos-Diyosan ni Micaias. Yun na pag-aralan natin mga kapatid sa Judges 18. Ngayon, siguro, kino-connect ninyo yung Judges 18 sa Judges 19. Magkaibang storya to mga kapatid. Wala itong connection. Yung Judges 18, tapos na, closed book nga yung story nun. May bago po tayong story ngayon from Judges 19 to 21. Di ba nasanay tayo mga kapatid na may continuity of story dito sa Book of Judges? After Othniel, then Ehud, then Shamgar, then Deborah. May continuity, may flow. Yung Judges 18, wala po siyang kasunod na. Tapos na po yun. Start na po ng bagong yugto ng story, isolated story ito, Judges 19 to Judges 21. At ngayon, pag-aaralan natin yung beginning ng story na ito sa buong kapitulo ng Judges 19. Meron po tayo dito mapag-aaralan na isang Levita. Di ba naalala ninyo, nakaraan may Levita tayong pinag-aralan? Si Jonathan, yung apo ni Moises, anak ni Gershon. Hindi po ito yon. Magkaibang Levita ito. Yung Levita dito sa Judges 19, anonymous ito, hindi talaga pinangalanan at all. Kasi yung nakalipas na Levita, sa dulo, doon pinangalanan. Ito, totally different Levite po ito. Mga kapatid, I have to admit, mula Judges chapter 1 hanggang ngayon, itong chapter 19 yung pinaka nahirapan akong gawan ng sermon. Ang hirap po nitong gawan ng sermon dahil napakahirap pong humanap ng comforting exhortation mula dito kasi napaka-gory, napaka-brutal, gruesome ng mga kaganapan po dito sa mga verses na binasa natin. Pero salamat sa Diyos at mapag-aaralan po natin ngayon. At before po natin ito hukayin, rated SPG po muna. Mga parents, kailangan nating gabayan yung mga anak natin na makikinig po ng storya na ito dahil may mga gruesome po ito na tagpo. At kung naalala po ninyo, July 2025, nagsimula po ako ng serye dito sa Judges. The very first sermon, Judges chapter 1, na tinuro ko po, meron po ako dong kinote from Michael Andrews sa kanyang commentary. Sabi ni Michael Andrews, patungkol dito sa Book of Judges, sabi niya, the Book of Judges specializes in murder, mutilation, ethnic cleansing, rape, idolatry, and general moral mayhem. Binanggit ko po ito noon last year at tingin ko ito po yung tugatog nung general moral mayhem, nung murder, mutilation, ethnic cleansing, rape, and idolatry na nabasa po natin so far sa Book of Judges. So, nawa, gwardyahan natin yung ating mga puso sa pag-aaral nito. Pero, sa kabila nito, makinabang nawa yung mga kaluluwa natin, lalong-lalo sa mga babala at sa mga pagtuturo na mababasa po natin sa kabanatang ito. Kung meron akong isang mensahe na nais ibigay sa inyo, ito po iyon. Ang pagtanggi na kilalanin ang Diyos bilang hari ay nagdudulot ng konsensyang manhid na sa kasalanan. Ang pagtanggi na kilalanin ng Diyos bilang hari ay nagdudulot ng konsensyang manhid na sa kasalanan. Refusal to acknowledge God as King results in a seared conscience. Yan po ang pag-aaralan natin ngayon, yung searing or yung kawalan o kamanhiran na ng ating mga konsensya. At para maunawaan po natin itong salaysay na ito, meron tayong dalawang titignan. Una nating tignan,
yung pag-usad ng salaysay. Bagtasin muna natin yung buong narrative, then sa second part, tignan po natin yung pagtuturo ng salaysay. Tsaka po tayo magkukonclude sa chapter 90 na ito. So una, tignan natin yung pag-usad ng salaysay. Basahin natin yung mga verses na nandito sa chapter 19, 30 verses po ito. Nagsimula po yung salaysay sa verse 1 sa isang familiar phrase. Nagsimula siya. Di ba sinabi doon, nung panahon na ito, walang hari sa bayan ng Israel, lahat ng tao ay ginagawa ang kanilang nais, kung anong tama sa kanilang paningin. Di ba ilang beses na nating nabasa ito? Sinabi na naman po ito, beginning kasi ito ng story eh. So, walang hari, walang batas, walang nasusunod, walang pumapanginoon, ginagawa ng tao kung ano yung gusto nilang gawin. So, pasukin natin yung utak ng manunulat, mga kapatid. Discern natin yung kanyang intention ni Samuel. I-discern natin at pasukin natin yung kanyang utak. Gusto nating basahin yung Judges 19 mula sa lente nung mismong nagsulat nung kabanata po na ito. Pinapakita po dito ng writer ng Judges kung ano po yung kahihinatnan ng isang society o ng mga tao o ng tao na hindi kinilala ang Diyos bilang hari. So sinabi, ng time daw na ito, walang hari ang Israel. Ang tanong ko, wala bang hari ang Israel? May hari po ang Israel. Ang Diyos. Theocratic government po sila nito. Pero may pakialam ba sila anong sinasabi ng Diyos? Nagsusumigaw sila, gusto nila ng hari na kagaya ng hari ng mga pagano, earthly king. Meron na silang heavenly king. Pero hindi nila kinilala ito, kaya po ganito ang nangyari sa Judges 19. At sa verse 1, may pinakilalang character sa atin. Masasabi natin siya yung main character na itong Judges 19. Yung isang Levita, yung Levite. Sabi sa verse 1, meron daw siyang kerida, meron siyang concubine, o sabihin nating kabit, second wife na alipin niya. Hindi po ito warranted ng scripture, hindi po binibless ng Diyos ang gandong klaseng format ng marriage, pero sabi ng naratibo, meron siyang kerida. Ang tanong ko, as a Levite, dapat ba meron siyang kerida? Di ba po yung mga Levite consecrated for holy purposes sa templo? So dahil nga wala silang kinikilalang Diyos, ginagawa nila ang tama sa paningin nila. So meron siyang kerida, at itong Levita daw na ito, galing siya sa Ephraim. Sabi sa verse 2, itong kanyang kerida, nangalunya sa kanya. Hindi exactly sinabi kung nangalunya ba, naging unsubmissive lang ba, pero basically sinasabi, meron silang naging trouble, at nauwi ito sa malaking away mag-asawa, at umalis yung kanyang asawa na ito, yung kerida niya na ito, umuwi sa kanyang father-in-law. Di ba may mga ganitong mag-asawa pag nag-aaway, umuwi dun sa bahay ng magulang yung isa. So ganito yung ginawa ng kerida. Nag-away sila, meron silang naging problem, umuwi for 4 months. Now, makikita natin anong ginawa ng Levita sa verse 3. Sinundo niya yung asawa niya. Kasi yung asawa niya pumunta sa father-in-law doon sa Bethlehem. Ang ginawa ng Levite mula sa Ephraim, pumunta siya doon sa kanyang asawa na nandun sa father-in-law niya na 4 months nang nakakalipas. Kasama yung kanyang slave at yung 2 asno netong Levita na ito. Pagdating natin dito sa verse 4, winelcome siya ng kanyang father-in-law, tuwang-tuwa eh. Tanong ko sa inyo, bakit tuwang-tuwa yung father-in-law nung nakita niya yung Levita? Hindi ba dapat pinagalitan ng father-in-law yung Levita? Na bakit hinayaan mo yung asawa mo na 4 months dito naglagi? Ganito, bakit kayo nag-away? Hindi man lang sinermonan. Alam niyo po bakit? Kasi sa Old Testament, pag nangalunya ang isang babae, ano po ang punishment? Stone to death. Pero para hindi ma-stone to death yung kanyang asawa, yung kanyang anak rather, nagiging nice siya dun sa kanyang son-in-law. So, tinanggap niya ng mayroong warmth itong Levita na ito. Tapos makikita natin from verse 4 to 10, napakahaba ng naratibo na ito eh. Una, dumating yung Levita dun sa bahay nung father-in-law niya. Sabi ng father-in-law, sige, stay ka muna dito, kumain tayo at mag-inuman, stay ka muna. So nagstay yung Levita dun for 3 days. Finally, after 3 days, sabi ng Levita, kukunin niya na yung asawa niya at uuwi na sila. Sinabi ng father-in-law niya, hindi, stay ka muna, kain ka muna dito, inuman uli tayo. Tapos magpalipas ka uli ng ilang pang araw dito hanggang nagstay na naman ng 2 days yung Levita doon, umabot na siya ng 5 araw. Then finally,
5 days na siyang nagsistay doon sa kanyang father-in-law na dapat isang araw lang naman susunduin niya lang yung asawa niya. Finally, tumindig na siya at talagang totoong aalis na siya doon sa bahay ng kanyang father-in-law para umuwi kasama yung kanyang asawa. Pero mababasa natin ito, sabi sa verse 10, ngunit ayaw ng lalaki na magpalipas ng gabi, kundi siya'y tumindig at umalis. Kasi pinigil siya ng kanyang father-in-law eh. Sabi niya, gabi na, bukas ka na umalis. Di ba? Parang delaying tactics. Sabi niya, bukas ka na umalis. Alam ko, 5 days ka na dito, pero yan o, magagabi na. Ang alam mong maglakad ka sa labas na madilim. So, stay ka muna dito. Pero sinabi ng Levita, hindi. Kahit magagabi na, aalis pa rin ako. So, tumindig siya at umalis at nakarating sa tapat ng Jebus na siyang Israel. Noong time na ito, Jerusalem rather. Noong time na ito, yung Jerusalem, Jebus pa yung pangalan niya o Jebusi sa English. Dito pa nakatira yung mga Jebusites. So dahil nga gabi na, nung nakarating sila sa Jebus, di ba naalala nyo, itong Levite na to may kasama siyang servant. So naglalakbay sila, si Levite, kasama yung kanyang kirida, kasama yung dalawa niyang asno at yung servant niya, nagsalita yung servant sa verse 11. Sabi niya, dito na tayo tumira, manuluyan muna sa Jebus kasi gabi na eh. Masyado ng gabi, dito na tayo sa land of the Canaanites. Pumayag ba yung Levita? Hindi pumayag yung Levita. Sabi niya sa verse 12, sabi niya, hindi tayo pupunta sa bayan ng mga dayuhan na hindi kabilang sa mga anak ni Israel, kundi magpapatuloy tayo hanggang sa Gibeah. So sinabi nitong Levita na ito, ayoko, wag tayo dyan tumuloy sa Jebus. Kasi mga pagano yan eh. Tingin niya, ipapahamak siya ng mga pagano. Nasaan yung confidence niya? Kung hahanap tayo ng lodging, hahanap tayo ng hotel ngayong gabi, doon tayo sa lupain ng mga Israelita, safe tayo doon kasi katribo natin eh. 'Di ba? Kapwa natin Israelita, so safe tayo doon. So wala siyang confidence sa mga pagan. So ang ginawa nila, ayaw nila sa Jebus, nagpatuloy sila hanggang sa pagdating natin sa verse 14, napadaan po sila doon sa land of Gibeah nung gabi na. Etong Gibeah, mga kapatid, sakop ito ng mga Benjamites. Sakop ito ng mga Benjamita. Isa itong walled city kung saan nasakop ng mga Benjamite doon sa Judges chapter 1. Naalala ninyo, ayaw nung Levita, di ba, sa manuluyan sa mga pagan? Gusto niya kasama yung mga Israelita. So, nahit niya yung jackpot. Nakahanap siya ng town na may mga Israelita ngayon. So, nagstay sila dito sa Gibeah. Sabi sa verse 15, sila'y lumiko roon sa Gibeah upang pumasok at nagpalipas ng gabi sa Gibeah. Sila'y pumasok at umupo sa liwasan ng lungsod sapagkat walang taong magpatuloy sa kanila. So pagpasok nila sa Gibeah, naghahanap sila ng matutuluyan kasi gabi na eh. So naghanap sila kung merong available pa ng mga matutuluyan. Wala silang makita. Wala namang Airbnb nung panahon na ito eh. So nagkatok-katok siguro sila. Wala rin gustong magpatuloy sa kanila. Mga kapatid, magandang bagay ba to? Kapwa nyo Israelita to, hindi kayo nagpakita ng hospitality. Hindi ba kung merong tutulong sa kanila nung panahon na to, dahil gabi na wala silang matulugan, di ba dapat kapwa nila Israelita? Pero walang nagpatuloy. So, ang ginawa nila, pumunta na lang sila dun sa town square, dun sa pinaka-plaza, at decided na sila na sige, dito na lang tayo matulog kung walang magpapatuloy sa atin. Pero, tignan niyo yung blessing or curse, maaari sa verse 16. Mayroon pong lumapit na random na lalaki sa kanila nung naghihintay sila sa liwasang bayan, dun sa town square, may lumapit sa kanilang isang random guy, isang random na matandang lalaki. Galing daw itong lalaki na ito sa kanyang taniman at isa siyang Ephraimita. Taga saan yung Levita na to? Taga Ephraim. Tapos may random guy na lumapit sa kanya na Ephraimita rin. 'Di ba? So, siguro kaya sila nagkatunugan kasi hindi niya rin mabigkat yung salitang Shibolet. Kagaya nung nakita natin kay Jephthah. Kasi 'di ba yung mga Ephraimita, hindi nila mabigkas yung Shibolet. Sinasabi nila Sibolet. Siguro narinig niya yung word na yun, hindi rin mabigkas. Ito kapwa ko Ephraimita, lapitan ko nga. So, itong Ephraimita na ito, ay lumapit siya, tapos tinanong niya yung Levite at yung mga kasama niya sa verse 17. Sabi niya,
Saan kayo pupunta? At saan kayo nanggaling? So in-interview niya, ba't kayo nandito sa town square, magagabi na, saan kayo pupunta, saan kayo nanggaling? Sumagot naman sa kanya itong Levite sa verse 18. Sabi ng Levite sa kanya, kami ay nagdaraan mula sa Bethlehem, sa Huda, na patungo sa malayong dako ng lupaing maburol ng Ephraim na aking pinanggalingan. Ako'y galing sa Bethlehem sa Huda, at ako'y patungo sa bahay ng Panginoon, at walang taong magpatuloy sa akin. So sinabi ng Levite, galing ako, sinundo ko yung asawa ko sa Bethlehem, pupunta ako sa bahay ng Panginoon para sumamba. Ang ganda ng intention ng Levite, no? Sinundo niya yung asawa niya, nakipag-ayos siya sa asawa niya, tapos on his way, pala siya sa worship place para sumamba sa Diyos. So far so good. Okay yung Levite, right? Pero daw, wala daw magpatuloy sa kanila, inabot na sila ng gabi. Verse 19, kami ay may dayami at damo para sa aming mga asno at tinapay at alak naman para sa akin, sa lingkod na babae at sa kabataang kasama namin, wala na kaming kailangan pa. So sinabi ng Levite, lahat ng kailangan namin nandito, may pagkain yung asno namin, mayroon kaming bread and wine para sa amin. Problema na lang namin, wala kaming lodging. Maggagabi na, dumidilim na, wala pa rin kaming matuluyan. Anong sagot sa kanya nung matandang lalaki na ito? Sa verse 20, sabi, I got you covered, ako bahala sa iyo. Sige, total lodging lang naman ang problem mo, doon na kayo tumuloy sa akin. Ako na magpo-provide ng iba mong mga pangangailangan. So finally, merong tumanggap sa kanila sa land of Gibeah para patuloyin itong Levita na ito at kanyang asawa. So, verse 21, nag-relax na sila doon, nandun na sila sa bahay nung isang matandang lalaki na ito. Sila'y pinakain, naghuhugas sila ng paa. Siguro maghapon na silang napagod sa paglalakad, kumain sila at uminom. So nakahanap sila ng mapagpapahingahan. Kaso ito mga kapatid, habang nagre-relax sila doon, nag-e-enjoy sila, suddenly, sa verse 22 may mababasa tayo. Merong mga grupo ng mga lalaki. So mga lalaki ito mga kapatid. Grupo ng mga lalaki, pinalibutan yung bahay ng matandang lalaki, tapos kinalampag. Pinagkakalampag yung bahay niya. Anong reason ba't nila kinalampag? Ito yung sinabi ng mga lalaki sa labas. Ilabas mo ang lalaking pumasok sa iyong bahay. So gusto ng mga lalaki na to, napalabasin nung matandang lalaki, yung Levite. Para saan? Sabi, upang makilala namin siya. Para interviewin. Hindi po. Euphemistic term ito, ibig sabihin to, gusto namin siyang pagsamantalahan. Gusto namin siyang halayin. Yun ang gustong gawin ng mga lalaki. Basahin natin yung verse 23 to 24. Verse 23 to 24, so pumalibot yung mga lalaki sa bahay ng old man, kinakalampag, palabasin mo yung Levita, gusto namin siyang halayin. Anong sagot ng old man? Sabi niya sa verse 23, huwag mga kapatid ko, isinasamo ko sa inyo na huwag kayong gumawa ng kasamaan, yamang ang lalaking ito ay aking panauhin. So sabi niya, huwag niyong gagawin yan, huwag niyo siyang halayin. Hindi ko siya ibibigay sa inyo kasi guest ko to eh. Itigil ninyo yung balak ninyo. At sabi niyo, yamang ang lalaking ito ay aking panauhin, ay huwag ninyong gawin ang gayong kasamaan. Okay na sana eh. Pero tignan niyo yung verse 24. Sabi niya, narito ang aking anak na dalaga at ang kanyang asawang lingkod ng lalaki. Ilalabas ko sila ngayon. Halayin ninyo at gawin ninyo sa kanila ang gusto ninyo, ngunit sa lalaking ito ay huwag kayong gumawa ng anumang masama. Wow! So sinabi ng old man, hindi ako papayag na halayin nyo tong Levita na to. Kung gusto ninyo, ibibigay ko yung aking virgin daughter. Pati yung kirida ni Levite. Ito na lang yung halayin ninyo at pagsamantalahan ninyo. Huwag lang tong Levite na to. Napaka-twisted, ano mga kapatid? Ito ang question ko. Familiar ba? Meron bang portion sa Bible na nabasa nyo na may nangyari na ganito? Familiar? Nangyari ito sa Genesis 19. So Judges 19, Genesis 19. Naniniwala ba kayong aksidente lang yung placing ng numbers nila? No. Anong nangyari doon sa
Sodom at Gomorrah sa Genesis 19. Hindi ba sa bahay ni Lot may dalawang anghel na bumisita? Kinalampag ng mga taong bayan ng Sodom at Gomorrah yung bahay ni Lot. Palabasin daw yung dalawang anghel dahil gusto namin siyang makilala, gusto namin siyang halayin, gusto namin siyang sipingan at pagsamantalahan. Nakiusap si Lot na wag daw nilang gawin yon, ang ibibigay niya na lang yung dalawa niyang anak. Tama? Pero anong ginawa ng mga anghel? Binulag niya yung mga taga Sodom at Gomorrah. So hindi natuloy yung kanilang plano. Tama? Sabi ni Dr. Ben Merkel, pag kinuha mo daw yung verse 23 and 24 ng Judges 19 at kinuha mo yung Genesis 19 sa Hebrew text at pinagtapat mo, phrase by phrase, word for word, clause by clause, parehas na parehas. Identical daw po sila. Why? Kasi yung writer po ng Judges 19, si Samuel, meron siyang sinisignal sa pagsulat niya nito. Gusto niyang ipakita na kung ano yung nangyari sa Genesis 19, exactly nangyayari dito. Kaya pwede niyang kunin yung text ng Genesis 19, ilagay dito sa Judges 19, and it will still make perfect sense dun sa narrative. Kasi ganun sila ka-uniform sa isa't isa. At napaka-disgusting nito. Kasi ambis na protektahan ng old man, yung mga babae pa yung handa niyang ipalabas. Kagaya ni Lot. Ganun din ang nangyari. Pero tingnan natin yung verse 24. Tinanggap ba ng mga tao na sige, yung virgin daughter mo na lang, tsaka yung kirida ng Levite, yung hahalayan namin, sige, palabasin nyo. Tinanggap ba nila? Hindi. Sabi sa verse 25, hindi siya pinakinggan ng mga lalaki. So ayaw ng mga lalaki. So anong ginawa ng Levita? Kusa niyang binuksan yung pinto ng bahay, nag-take initiative itong Levita. Total, ang gulo-gulo na ng eksena, binuksan niya yung bahay, kinuha niya yung kanyang kirida at tinapon dun sa mga lalaki. Sabay sinarado yung pinto. Ganun yung ginawa ng Levite sa sarili niyang asawa. Yun ang sinuong niya dun sa mga lalaking hayok na hayok sa kahalayan. Sinuong niya yung sarili niyang asawa. At hayaan ninyong gamitin ko tong language na to just one time kasi ito mismo yung language na ginamit ng writer. Basically, ang ginawa ng mga lalaki, they gang raped itong asawa ng Levite. Ganun ang kanilang ginawa. At kung naalala niyo sa Genesis 19, nahalay ba yung mga anak ni Lot? Di ba hindi? Hindi natuloy kasi may anghel na bumulag doon sa mga taga Sodom at Gomorrah. Dito ba may anghel na bumulag doon sa mga lalaki? Wala. Wala pong nagligtas dito sa kirida na ito. So ang punto dito ng writer, mas masahol yung nangyari dito sa Judges 19. Kung sa tingin nyo masama na yung nangyari sa Genesis 19 sa Sodom at Gomorrah, ibahin nyo to, mas malala to. Kasi dito walang salvation para dun sa mga muntika ng halayin. Pero this time, ganun ang nangyari. So ano sinabi sa verse 25? Kanilang sinipingan siya at hinalay buong gabi. All night. Buong gabi hanggang sa kinaumagahan. Until dawn. Pinagpalit-palitan nila. They took turns. At nang magbubukang liwayway ay kanilang pinaalis siya. Nung nag-umaga na, tsaka nila nirelease yung kirida. Tsaka nila pinaalis yung asawa ng Levita. So napakalala. Anong sinisignal sa atin ng writer? Na kung dati, kung nangyari man sa Sodom at Gomorrah yung ganong klaseng kahalayan, hindi natin ikakagulat. Bakit? Pagan land yun eh. Lupain nyo na mga taong walang Diyos. Pero ibahin nyo ngayon. Bakit? Promised land na to mga kapatid. Ito yung pangakong lupa ni Yahweh para sa kanila. Kung saan sila tatahan bilang isang bayang pinili ng Diyos. Wala na sa labas yung kasalanan, wala na sa pagan land. Nandito na mismo sa loob at sila yung nagdala nun. Hindi mga pagano ang nagdala ng kasalanan na yon, kundi mismong itong mga covenant people ng Diyos. Ayun po yung nangyari. So, nung verse 26, mababasa natin, nung pinaalis na tong babae, gumapang siya hanggang dun sa pintuan kung saan natutulog yung Levita, tapos humanduse siya dun sa hamba ng pintuan, sa threshold ng pintuan, at nakahilata siya dun.
Dahil ayun ang ginawa sa kanya, magdamag mula gabi hanggang mag-umaga. Basahin niyo yung verse 27. Kung ikaw yung Levite, ilagay mo yung sarili mo sa sapatos ng Levite. Na nung nagkakagulo, gusto kang halayin ng mga taong bayan, ginawa mo, binuksan mo yung pinto at binigay mo yung asawa mo para maligtas ka. Di bale nang yung asawa mo yung pagsamantalahan. Tapos pagising mo sa umaga, pagbukas mo ng pinto, nakita mo yung asawa mo, na hinandog mo sa mga tao para halayin, nakita mo na nakahilata doon sa pintuan at naghihingalo. Ano magiging tungon mo? Hindi ba maaawa ka? Makukonsensya ka sa kasamaang ginawa mo? Basahin niyo yung verse 27. Kinaumagahan, bumangon ng Levita. Wow! All night tulog siya, namamahinga habang ang kanyang asawa pinagpapalit-palitan ng mga taga-Gibeya. Gano'ng kalala tong Levita na ito? Seared conscience, manhid ang kanyang konsensya. Tapos anong ginawa niya? Nung nakita niya yung kanyang asawa, ginising niya. Sabi niya, bangon ka dyan. Sabi niya, magpatuloy na tayo sa ating lakad. Wow! Wala siyang remorse. Walang awa. Ginigising niya yung asawa niya para bumangon dahil meron pa silang appointment. Sabi niya sa verse 28, bumangon ka at umalis na tayo. Pero may response ba yung kanyang asawa? Wala. Lifeless na yung kanyang asawa. Wala siyang pake kahit namatay dun sa nangyari na yun. Anong ginawa niya? Sinakay niya sa kanyang asno, verse 28, at umuwi siya sa kanyang tahanan. Inuwi niya yung katawan ng kanyang asawa. Basahin natin verse 29. Anong ginawa niya dun sa bangkay, sa katawan ng kanyang asawa? Ang ginawa niya, sabi dito, kumuha siya ng isang patalim. So kinuha niya yung bangkay ng kanyang asawa, nilatag niya sa lamesa, kumuha siya ng patalim, at paghawak niya sa kanyang asawang lingkod ay kanyang pinagputol-putol ito sa 12 bahagi. So pinagputol-putol niya yung katawan ng kanyang asawa into 12 fine pieces at pinadala siya sa lahat ng nasasakupan ng Israel. Ilan ang tribo ng Israel? 12. So, isang bahagi ng katawan for each tribe. Siguro sinilid niya sa kahon o sa plastic, tapos isa-isa niyang pinadala sa bawat tribo. At bilang Levita, mga kapatid, sanay na sanay siyang mag-butcher. Why? Trabaho nila sa temple yun eh. Nagbabutcher talaga sila ng beast. Hayop ang kanilang pinagpuputol-putol para ihandog. So ano makikita natin? Tinrato niyang hayop yung kanyang sariling asawa. So pinadala niya yung mga bahagi ng katawan ng asawa niya sa 12 tribes of Israel. At anong tugon ng mga tribo nung natanggap nila yung mga piraso ng katawan na yun? Na nakapackage para sa kanila. Natanggap na nila yung parcel na itong Levita na to. Anong tugon nung Israel? Bawat tribo, sabi, walang ganitong bagay na nangyari o nakita man mula sa araw na umahon ng mga anak ni Israel mula sa lupain ng Ehipto hanggang sa araw na ito. So sinabi nila, wala pang nakawitness ng ganitong evil. Iba tong kasamaan na to. Akala nila na-expose na sila sa lahat ng evil mula dun sa Egypt hanggang sa desert. No. Wala pang nakakakita ng evil na ganito. Napakasama ng gawa na ito. Pag-isipan nyo ito, pag-usapan at magsalita kayo. Doon natapos yung kwento. Judges 19. That's the reason kung bakit ko nabanggit na ang hirap gawan nito ng encouraging exhortation sa atin. Kasi napaka-grotesque, napaka-dark ng mga kaganapan. Napansin niyo yung tugon ng bayan ng Israel nung natanggap nila? Yung shock value nung natanggap na nila yung pinagputol-putol na katawan? Ang punto nito mga kapatid, yung intention po ni Samuel sa pag-narrate ng kwento nito, yung intention ng writer ay para ipakita sa atin yung kasakdalan ng kasalanan na kayang gawin ng mga tao pag kalyado na, pag manhid na yung kanilang konsensya. Ito yung gustong mapakita sa atin ni Samuel, na ito yung tendency nating mga taong makasalanan. Pag iniwan na tayo ng grasya ng Diyos, ito yung gagawin nating kasamaan. Kaya nawa, no, sa pagbasa natin ito, damdamin natin yung bigat ng kwento ng kabanata. Let us feel the weight, kagaya nung bigat nung pakiramdam natin nung binabasa natin yung kamatayan ni Samson. Mas mabigat ito mga kapatid. So yun yung unang bahagi, yung pag-usad ng salaysay. Sa pangalawang bahagi, tignan natin yung pagtuturo ng salaysay. Ano yung pinapakita ng narrative na ito sa atin?
Meron itong tatlong pinapakita sa atin mga kapatid. Una, yung kasalanan noon, kasalanan pa rin hanggang sa ngayon. Yung kasalanan noon, kasalanan pa rin po ngayon. Kung meron pong benchmark o bantayog yung Biblia na parang exhibit A ng pagpapakita kung gaano kagalit ang Diyos sa kasalanan, sa tingin ninyo ano yun? Di ba Sodom at Gomorrah? Ilang beses inulit sa Biblia na yung galit daw ng Diyos, kagaya ng galit niya sa Sodom at Gomorrah. Anong ginawa niya sa Sodom at Gomorrah? Sa galit niya sa mga tao doon, pinaulanan niya ng apoy at asupre. Meron kaming pinapanood na dokumentary ng aking asawa na mayroong mga archaeologists na pumunta doon sa ancient land ng Sodom and Gomorrah. Hanggang ngayon po, hindi pwedeng tirahan. Kasi pag kinuha mo yung lupa, puno pa rin siya ng sulfur. Kahit anong halaman na hindi nabubuhay doon kahit damo. Up to this day, ganun yung pagpapakita ng Diyos ng galit sa lugar na yon. At ang Sodom at Gomorrah, all throughout the Bible, mula Genesis hanggang Revelation, benchmark o bantayog po siya na exhibit A ng Diyos kung gaano siya kagalit sa kasalanan. Pinapakita po yung paglala ng kasalanan na dati sa paganong lupa at ngayon po nasa lupang pangako ng Diyos. Pero ito ang tanong ko mga kapatid. Sa tingin ba ninyo natapos yung kasalanan ganito ka hindik-hindik sa lupa ng Gibea? Doon na yon? Hindi na nagpatuloy? Hindi po. Sa pagyaon ng panahon, sa salaysay ng Biblia, makikita natin na paulit-ulit ginawang reference ang Sodom, Gomorrah at Gibea bilang salamin ng kasalanan ng mga tao. For example, Isaiah chapter 1 verse 10. Isaiah chapter 1 verse 10. Ang kausap dito ni Isaiah, yung mga leaders ng bayan ng Israel. Kausap niya yung mga pinuno ng bayan ng Israel. Sinabi ni Isaiah, pakinggan ninyo ang salita ng Panginoon, kayong mga pinuno ng Sodoma. Hindi naman to leader ng Sodom pero punto ni Isaiah, napakasama ninyo para kayong leader ng Sodoma. Makinig kayo sa kautusan ng ating Diyos, kayong mga bayan ng Gomorrah. Also, Jeremiah 23:14. Jeremiah 23:14, sabi ni Prophet Jeremiah, ngunit mas lalo pang kasuklam-suklam ang namasdan ko sa mga propeta ng Jerusalem. Sila'y mga ngalunya at sinungaling. Pinalalakas pa nila ang loob ng gumagawa ng masama. Kaya wala nang tumatalikod sa kanyang masamang gawa. Naging katulad sila ng mga taga Sodoma at Gomorrah. So ibig sabihin kung gaano kasama yung mga tao sa Genesis, sabi ni Prophet Jeremiah, hanggang sa panahon niya ganun pa rin yung mga tao. Kasing sama pa rin sila ng mga taga Sodoma at Gomorrah. Again, Hosea chapter 9 verse 9. Si Prophet Hosea, sabi niya, sila'y nagpakasama ng husto gaya noong mga araw ng Gibea. So ni-reference ni Prophet Hosea na nung panahon niya, yung mga tao, walang pinagkaiba sa evil ng mga tao sa Gibea. Also, Amos 4:11. Amos 4:11, kagaya ng pagpuksa ng Diyos sa Sodoma at Gomorrah, ay ganoon ko kayo winasak, at kayo'y naging gaya ng isang dulos na inagaw sa apoy. Gayon may hindi kayo nagtalikod sa akin, sabi ng Panginoon. Again, Amos, reference during his time. Nakasing sama ng mga taga Sodom at Gomorrah, yung kanyang mga tao. Hindi po nagbago yung mga tao Tugatog to, yes, pero patuloy itong nakikita natin sa ating panahon. Baka sabihin nyo, thing of the past lang yan mga kapatid. Hanggang sa Book of Revelation, ginamit po yung reference. Hindi natin pinag-uusapan dito yung past nor the present, even the future. Yung future na panahon, Book of Revelation, sinabi dito, nagganon pa rin ang mga tao. Revelations 11:7-8. It doesn't matter kung amillennial ka, pre-mill ka ba o post-mill, nananatiling totoo yung interpretation ng 7-8 na napakasama ng mga tao hanggang sa hinaharap. Revelation 11:7-8. Pagkatapos nilang magpatotoo, aawan ng halimaw na nasa bangin at makikipaglaban sa kanila. Matatalo sila at mapapatay ng halimaw at ang kanilang bangkay ay mahahandusay sa lansangan ng dakilang lungsod na ang patalinhagang pangalan ay Sodoma o Ehipto, kung saan ipinakita sa krus ang kung saan ipinako sa krus ang kanilang Panginoon. Hindi na ito present age mga kapatid, hanggang future sinasabi ng scripture na kasing sama tayo ng Sodoma.
na ang society kung nasaan tayo kasing sama ng mga tao sa Sodoma at Gomora. Ang punto lang natin mga kapatid, hindi po nagbago ang pusong makasalanan ng tao mula sa naratibong binasa natin hanggang sa panahon natin ngayon. Noon, ngayon at sa hinaharap, patuloy itong kagaya ng Sodoma, kagaya ng Gomora at kagaya ng Gibeya. Iniisip po ba natin na primitibo lang kasi itong mga taga-Gibeya kaya ganyang ginawa nila eh. Primitive lang sila, barbaric, mal-educated lang sila kaya sila ganyan. Kung titignan natin ang kasaysayan natin mga kapatid, technological advancements, research, education, and inventions only assisted us to greater levels of sin. Tinulungan lang tayo ng progreso, ng pag-progress ng humanity. Hindi tayo nagbago. Tinulungan pa nga tayong gumawa ng mas lalong matinding kasalanan. Nung dumalo ako ng parenting teens na lecture ni Pastor Rolly, specifically patungkol sa pornography, meron siyang shinare na story doon, na nung kabataan niya, nung hindi pa niya kilala si Jesucristo, at gusto nilang magkakaibigan na manood ng pornography, babiyahe pa sila ng malayo at manonood doon sa isang sinihan, magbabayad pa, pipila pa't matagal pa yon para lang makapanood ng isang mahalay na palabas. Pero anong paraan ng mga tao ngayon? Kunin mo lang yung cellphone mo, pumasok ka lang sa CR, andun na. Napaka-convenient. Yung pagprogreso ng mga tao, tinulungan lang tayong gumawa ng mas lalong matinding kasalanan. Dati, para magsugal, kailangan mo pang pumunta sa isang lugar. Mag-iingat pa kayo kasi baka may mga purok na makakita. Right? Pero ngayon, may online na. 1xbet. May online talpakan na nga eh. So kahit sa convenience ng phone mo, pwede ka nang mag-exercise ng gambling. Kahit paghahanap ng magiging kerida, yung desire natin na gusto natin maging unfaithful sa partner natin, napakadali. Nandyan yung mga dating apps. Hindi na natin kailangan lumabas. Pwede na natin itago sa mga asawa natin. Meron ng mga Tinder at iba-iba pang mga dating apps. Kahit sa social media, pwede na natin siyang gawin. Yung paninirang puri at pagkalat ng maling impormasyon. Hindi ba kaya na natin yung gawin? Nang daliri lang ang ginagalaw natin? Even yung pagdungis natin sa Lord's Day, profanity ng Lord's Day, kayang-kaya nang gawin ng tao. Bakit? Meron naman ng online worship. Hindi ko na kailangan pumunta ng gathering mismo. At yan din ang makikita natin sa growing progressivism sa panahon natin. Yung pagiging liberated ng ating panahon. Hindi ba? Tinulungan lang tayo ng teknolohiya at progreso na mas maging convenient sa atin ang sinning. For example, divorce. I am not against divorce if done biblically. Merong grounds na nilatag si Jesucristo unless on the basis of sexual immorality. Sabi ni Christ, hindi daw valid ang divorce. Pero anong nangyari? May world record, di ba, si Britney? Kinasal sila nung gabi, nung natulog sila ng kanyang asawa, narinig niya ang lakas humilik. Pagkagising nila ng umaga, nagpasya silang mag-divorce. Ganun ako convenient. Basta may pera ka, may pambayad ka sa mga abogado. Activism, dati hindi mo siya magagawa basta-basta yung paglaban sa gobyerno. Eh ngayon, pwede mo nang gawin yan through social media. Kahit na matinding kasalanan yan. Sa Romans 13, sinabi na magpasakop tayo sa ating gobyerno. Even abortion, right now. Isa ito sa sinusulong na ideya ng ating panahon. Anong plataforma, anong boses na sinasabi ng mga pro-abortion? Mas sinasabi nila, be pro-nature, plant more trees, be pro-animals, go vegan, but kill more babies. Yan ang kanilang belief. Willing sila na protektahan ng mga punot, mga puppies, pero gustong-gusto nila yung abortion. Ang lalong-lalo ngayong June. Hindi ba kahit saan makikita natin? Kinuha nila yung sagisag ng katapatan ng Diyos sa Genesis 9, yung rainbow, na isang tanda na tuwing titingin tayong mga Kristiyano, maaalala natin kung gaano katapat ang Diyos. Anong ginawa nila? Ninakaw nila yung rainbow at naging bantayog na nila ng pagkakasala. Tinawag nilang pride flag. Diba? Pinopromote ng mga companies. At kung hindi ka tatalima rito, pwede kang matanggal. Pinopromote ng media. Kalat kahit saan. Ng mga brands. Sa commercial.
Etong nakalipas lang na araw, yung ABS-CBN, nag-post sila. 'Di ba, nung isang video, tapos meron silang pinost doon na trans women are women. Sabi ng ABS-CBN, mga kapatid, isa tong news platform na pinagkakatiwalaan yung magsasabi sa inyo ng totoo. Tinuturo sa inyo na yung lalaki na pumunta sa doktor, pinatanggal yung kanyang genital at pinalitan ng pambabae na gawa sa plastiko o anuman, automatically, magically, babae na ngayon. Tapos, ina-expect nila na maniniwala tayo sa mga balita nila kung mismong male at female hindi nga nila alam. Yung eskwelahan kung saan natin pinapadala yung ating mga anak. Nag-i-expect tayo na tuturuan yung mga anak natin ng katotohanan? Nag-i-expect ba kayo na uuwi yung anak ninyo na naniniwala yung mga anak ninyo na ang Biblia ang salita ng Diyos? Na ang tao'y gawa ng Diyos at hindi galing sa unggoy? Kung yung mismong eskwelahan kung saan natin pinadala ang mga anak natin, tinuturuan sila na mayroong 300 genders, na hindi nga nila alam yung difference ng male at female, ng man and woman. Hindi po nagbago ang panahon natin. Nabubuhay pa rin tayo sa panahon ng mga taga-Gibeya. At mas convenient na ngayon, mga kapatid. Mas tanggap na ngayon. Kung dati, kasuklam-suklam ang mga ganito, ngayon, pinopromote at sinasabi pa na ito yung makatarungang pamumuhay. Oppressive ka pag sinabi mong kasalanan ito. Mas masama ang panahon natin ngayon, mga kapatid. Ayun ang tinuturo sa atin ng Judges 19. Hindi nagbago ang panahon. Ang kasalanan noon, kasalanan pa rin ng mga tao hanggang ngayon. Pangalawa, makikita natin, tinuturo ng Judges 19 na ang pumipigil na biyaya o restraining grace ng Diyos, ang restraining grace o ang pumipigil na biyaya lamang ng Diyos, ang pumipigil sa atin na maging totally kagaya ng Gibeya. To be totally kagaya ng Gibeya. Hindi tayo mas mahusay sa kanila. Kagaya rin natin sila. Ano sinabi ng ating Confession of Faith? 1689 London Baptist Confession of Faith, Chapter 5, Paragraph 6 of Divine Providence. Sabi doon, as for those wicked and ungodly men whom God, as the righteous judge, for former sin doth blind and harden, from them He not only withholdeth His grace, so hindi lang daw niya winithhold yung grace sa mga makasalanang tao, whereby they might have been enlightened in their understanding and wrought upon their hearts, but sometimes also withdraweth the gifts. Hindi niya binibigay yung mga gifts of grace which they had and exposes them to such objects as their corruption, makes occasion of sin, and withal gives them over to their own lust. Binibigay sila sa nasa ng laman nila. The temptations of the world and the power of Satan, whereby it comes to pass that they harden themselves under those means which God uses for the softening of others. Ito yung katakot-takot, mga kapatid. Pag binigay na ng Diyos yung nasa ng laman natin, hindi na tayo pinigilan sa ating mga kasalanan. Hindi po kailangang taniman tayo ng Diyos ng pagkakasala. Yung puso natin nanggigigil magkasala. Gusto nitong gumawa ng kasalanan. Ang only reason kung bakit hindi tayo nakokonsume ng sobrang wickedness kasi nandiyan yung grasya ng Diyos, pinipigil tayo. Pero once tanggalin ng Diyos yan, dahil nga ayaw nating papigil sa kasalanan natin, maniwala kayo, pagmumukain yung mabait ang Gibeya. Pagmumukain nating mabait ang bayan ng Gibeya. Pag tinanggal ng Diyos ang grasya niya sa atin. Yan po ang restraining grace ng Diyos. Yan ang tanging rason na napipigilan ng ating society from utter destruction. So anong tugon natin, mga kapatid? Purihin natin ang Diyos. Purihin natin ang Diyos na dahil sa kabila ng kasamaan natin, hindi niya pa hinahayaang maging sukdulan ito. At magmakaawa tayo sa Diyos na nawawag niyang bawiin ang restraining grace na binibigay niya sa atin. At tayo mga mananampalataya, tinawag tayo na maging asin ng sanlibutan, salt of the earth. Ito po ang ating trabaho. Kung nakita kayo ng laman, ng meat, na nabubulok, inuuod, sabuyan nyo ng 1 kilong asin, sa tingin ba ninyo, magically magiging edible na yung meat, pwede nang kainin? Hindi. Napigilan nyo lang siya, na lalo pang bumulok, right? Nung panahon po nila Jesus, wala pong refrigeration. Ginagamit nilang asin to preserve. Bakit tayo tinawag ni Jesus na salt of the earth?
Ibig sabihin, pabulok na tong laman na to, pabulok na tong world na to. At tayo bilang asin, pipigilan natin na wag lubusang mabulok itong mundo na ito. Ang tanong ko mga kapatid, pinipigilan nyo ba tong mundo na to na wag maging lubusang mabulok? Do you speak against evil? Do you stand for what is right? Well, may kasabihan that the only way for sinful men to progress is for righteous people to keep silent. Ito ang purpose nating mga Kristiyano. Ipangaral ang salita ng Diyos, sabihin ang righteous standard ng Diyos, at pigilan ang mundo na ito from destroying itself. Tayo ang instrument ng Diyos, so let our salt be salt. Be salty. Nawa, yan ang tugon natin mga kapatid. At pangatlong tinuturo ng Judges 19, tinuturo nito na mag-ingat tayo sa manhid na konsensya. Mag-ingat tayo sa seared conscience. At nakita natin to sa mga taga-Gibeah at sa Levita. Manhid ang kanilang konsensya. Wala silang pakiramdam kahit napakasama ng kanilang ginagawa. Ano yung seared conscience mga kapatid? Kung tinatanong ninyo. Halimbawa yung balat ko rito, pinaso ko. Sa una masakit yan, right? Pinaso ko yung kamay ko yung braso ko. Pinaso ko. Nung gumaling, pinaso ko uli. Nung gumaling, pinaso ko uli. Pinaso. Alam niyo anong mangyayari? Lahat ng nerves na nakakaramdam ng sakit sa pahaging ito, mamamatay totally. Hanggang hindi na siya makakaramdam. Sa mga susunod na paso ko, wala na, normal na. Ganyan po ang seared conscience. Nung una, nababagabag ka sa kasalanan, pero dahil paulit mo nang ginagawa, wala na yung bigat sa'yo. At ito yung nangyari sa Levita. Sa mga taga-Gibeah, meron silang seared conscience. Why? Una, hindi nila kinilala ang Diyos bilang kanilang hari. Pangalawa, nagpakasasa sila sa kasalanan. Anong sinabi ni Paul sa 1 Timothy chapter 4, verse 2 to 3? Sabi ni Paul, sa pamamagitan ng pag-iimbabaw ng mga taong nagsasalita ng kasinungalingan, na ang kanilang budhi ay pinaso na waring bakal, nawari ng bakal. Seared conscience. May mga tao daw na yung conscience nila, seared na. Wala nang pakiramdam, na nagbabawal na mag-asawa at nag-uutos na lumayo sa mga pagkain na nilikha ng Diyos upang tanggapin ng may pagpapasalamat ng mga nagsisisampalataya at nakakaalam ng katotohanan. Totoong-totoo ito mga kapatid, seared conscience. So salaminin natin ang ating sarili ngayong umaga na ito. Examine our hearts. Nababagabag ka pa ba kapatid sa kasalanan? Nababagabag ka pa ba? Namumuhi ka pa rin ba sa kasalanan? Nakikipaglaban ka pa rin ba? O sobrang sanay ka na sa paulit-ulit mong pagkakasala, parte na to ng pang-araw-araw mo, normal na lang. Hindi ka na nabuburden. Parte na ng sistema mo yung pakikiapid. Sanay ka na nagsisinungaling ka, total maliit lang naman Hanggang sanay ka na sa maliit, di ka na nababagabag sa malalaking pagsisinungaling. Nagtatago ka na ng mga maliliit at malalaking bagay sa mga asawa mo, sa mga kaibigan mo. Sanay ka na sa pagsisinungaling. Sanay ka na sa pagiging mahalay ng pag-iisip mo. Sanay ka na magmura. Total, lahat naman nagmumura Sanay ka na na malisyoso ang pag-iisip mo sa kapwa. Sanay ka ng pagdudahan ng kapangyarihan ng Diyos. Sanay ka ng mainggit. Sanay ka ng maimbot. Sanay ka na hindi ka nagsisimba. Total, pahinga ko yung Sunday. At kung magsimba ka man, hindi ka dumadating ng tamang oras at sanay ka nang gawin ito. Sanay ka na ba na wala kang pag-ibig kay Kristo? Sanay ka ba na malamig ang puso mo sa Kanya? Nasanay ka na ba na labagin ang mga salita niya araw-araw? Maaaring ikaw ang kinakausap ko ngayong umaga kapatid. Salamanin mo ang puso mo. At pinapaalala ko sa iyo na banal ang Diyos at galit siya sa kasalanan. Hindi siya kailanman kukonsinti sa kasalanan. Lalong-lalo pag tinatago mo ito at inaalagaan sa puso mo. Kaya panawagan ko sa iyo, wala ka pa man kay Kristo o maaaring na kay Kristo ka na, huwag mong hayaang tuluyang maging manhid ang konsensya mo. Huwag mong hayaan na magkaroon ka ng seared conscience. Repent of your sins. Tumawag ka kay Kristo. May pangako siya na sino mang lumapit sa Kanya, patatawarin niya. Wala siyang itatapuil. May kapatawaran kung tatawag ka kay Kristo ngayon. Pero anong sinabi ni Kristo? Kung hindi ka lalapit sa Kanya para sa kapatawaran. Sinabi ni Christ sa Matthew 10:15, ang context nito, yung mga hindi tumugon sa gospel, sinong hindi nanampalataya sa Kanya. Sabi ni Kristo sa Matthew 10:15,
Tandaan ninyo, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang parusang igagawad sa mga mamamayan ng bayang iyon. Mas mabigat daw yung parusang dadanasin mo kung hindi ka mananampalataya kay Kristo kaysa sa parusang dinanas ng mga taga Sodoma at Gomora. Kung paano silang pinaulanan ng Diyos ng apoy at asupre, higit pa ang dadanasin mo kung hindi ka tatalikod sa kasalanan. Ilalagay ka sa dagat-dagatang apoy. Hindi ka lang pauulanan ng apoy at asupre. Ito ang banta ni Jesus at naway seryosohin natin. Bilang pagtatapos mga kapatid, batid ko na napakadilim, napakapait ng salaysay na ito. Ngunit pinapakita ng salaysay na ito sa kabila ng kanyang kadiliman, ang kaningningan ni Jesus sa kadiliman ng puso ng Levita at ng mga taga-Gibeya. Naalala niyo si Jesus? May banta ng kamatayan sa kanyang wife, the church. Anong ginawa ni Jesus? Binuksan niya ba yung pinto kagaya ng Levita? Kinuha yung kanyang wife at tinapon para yun ang halayin? Maligtas lang siya? No. Anong ginawa ni Christ? Nung merong threat of death para sa kanyang bride, the church, binuksan ni Christ yung pinto, siya ang lumabas, and He suffered the death that we all deserve. Ayun ang ginawa ni Christ. Hindi niya hinayaan na yung kanyang wife ang mapahamak, but He died in her place. Yan ang pagpapala natin, mga kapatid. Naalala ninyo, yung Levite's wife na pinagputol-putol yung kanyang katawan at binigay sa people of God, sa 12 tribes. Anong nangyari? Pag binasa nyo yung Judges 20-21, nagkagera sila. Pinagputol-putol ang katawan ng Levite's wife, binigay sa people of the Lord, and it caused war. But in the New Testament, we can see the power of the gospel. It reversed the curse. There is Christ instituting the Lord's Supper. Sinabi niya, "This is my body." Hawak-hawak niya yung tinapay na aking pinagputol-putol para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. At anong nangyari sa atin? Katawan ni Kristo, pinagputol-putol, given to the people of the Lord. At anong cost nun sa atin? War? No. It cost us peace. It brought salvation. It brought life. Nakita ninyo yung reversal ng power of the gospel ni Christ sa New Testament. Ito yung blessing natin, mga kapatid. Nawa, nakita natin ito sa kabila ng kadiliman ng chapter na ito. Nagniningning yung kapangyarihan ng Ebanghelyo ni Jesucristo. Saglit tayo muna lang. O Diyos, salamat dahil sa kabila po, Panginoon, ng masalimuot na kabanata nito, nakita namin kung paanong binaliktad ninyo ang sumpa ng kasalanan at kamatayan nung namatay si Jesus para sa amin. Kami nakipag-isa sa Kanya sa pamamagitan ng pananampalataya. Salamat sa biyaya mo, O Diyos, na ito. At nawa lalo kaming itulak nito sa mas mataas na antas ng paglakad sa kabanalan. Alang-alang sa ngalan ng iyong anak na si Jesucristo. Amen.